Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ipinagdiriwang natin ngayon ang Epipanya ng ating Panginoon o kaya ay ang pagpapakita ng ating Panginoon sa lahat sa buong mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang pagbasa ng mabuting balita ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, ang tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mapatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes sa mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina na si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan pauwi. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ilang ulit ko nang napakinggan at maaaring kayo rin ay napakinggan na ninyo ang pananalitang wala ng Diyos ang taong yan. Ito yung mga taong gumagawa ng napakalaking mga kasalanan, yung mga heinous crime. At dahil nga wala silang gabay, wala ang Diyos sa kanila, kaya nagagawa nila ang lahat ng kasamaan. Wala nang liwanag na nagbibigay sa kanila upang gumawa ng kabutihan. Kaya ang lahat o ang kanilang ginagawa o ginawa ay malaking kasalanan, malaking kasamaan. Wala ng Diyos ang taong yan. Minamahal ko mga kapatid, sa pagdiriwang natin sa linggong ito, ng kapistahan ng Epipanya, o kaya yung pagpapakita ng Diyos, ay magbigay sana sa atin ng tunay na pahayag ng katotohanan, ng tunay na inspirasyon, upang sa ganon ay makita lagi natin ang Diyos, may sa buhay natin ang Diyos, at masabi natin, at masabi ng iba ng
tao para sa atin. Mayroong Diyos ang taong yan. Nasa kanyang buhay ang buhay ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, ang Epipanya ay nanggaling sa salitang Greko. Nang ibig sabihin ay revelation, manifestation, pagpapakita ng Diyos. Sa banal na ebanghelyo, napakaliwanag ng sinabi ng tatlong hari na nakita namin sa silangan ang kanyang tala. At ito ang sinundan namin upang makita ang ating Panginoon. Totoo nga, minamahal ko mga kapatid, na hindi sila unang nakakita. Sapagkat ang unang pinagpahayagan ng mga anghel ay yung mga shepherds, yung mga pastol sa Israel. Sinabi niya sa mga pastol na isinila ngayong gabi, magalak kayo. Isinila ngayong gabi ang inyong mananakop. At dahil dito, pumunta yung mga pastol na yun doon sa sabsaban at nakita nga nila ang sanggol, ang batang sanggol na si Jesus. Kaya kung makikita natin, ang unang katotohanan, ang unang pagpapakita ng ating Panginoon ay doon sa mga pastol na yon na mga Israelita. Na ang ibig sabihin, ang unang pinagpahayagan, pinagpakitaan ng ating Panginoon ay yung mga lokal na mga tao, mga pastol, at dahil dito, nabalitaan sa buong Israel ang kapanganakan ng ating Panginoon, ng Mesiyas. Subalit hindi lamang yun. Yung pagdating ng tatlong hari at makita nila sabsaban ang bata, ito'y pagpapatunay lamang na yung pagpapakita ng ating Panginoon ay hindi lamang sa Israel, kundi doon sa buong mundo. Sapagkat yung tatlong hari na yon, yung tatlong pantas na yon, ay nanggaling sa iba't ibang dako ng daigdig. At sa kanilang pagbabalik, ipinahayag nila sa iba't ibang dako na ipinanganak na ang Mesiyas, ang ating Panginoon, ang tagapagligtas. Ano ang nakita nila, minamahal kong mga kapatid? Ang nakita nila ay isang sanggol. Isang sanggol na bata. Isang simpleng sanggol. Kung titingnan natin at pagbabalikan natin ang lumang tipan, Old Testament, ay pinahayag doon ng mga propeta sa mga tao na may darating na isang mananakop, darating na isang manliligtas, at ililigtas niya ang bayan ng Diyos. Subalit naririto ngayon ay hindi malaking tao, hindi makapangyarihang tao sa tingin ng mga Israelita, kundi isang sanggol. Isang sanggol na siyang magbibigay sa kanila ng tunay na kaligtasan. Para sa iba, napakahirap tanggapin. Subalit ang isang sanggol ay naroon yung simplicity. Madaling tanggapin. Kaaya-aya sa lahat ng tao. At madali siyang lapitan. Imagine na lamang kung ito'y napakalaking tao, makapangyarihan. Napakahirap sigurado niya na lapitan. O kaya ay mahirap siyang pakisamahan. Yung mga taong susunod bari sa kanya ay dahil sa takot lamang dahil sa kanyang kapangyarihan. Subalit kung ito ay isang sanggol na kaaya-aya at madaling mahalin, madali siyang sundin, madali siyang sambahin, sapagkat naroon ang tunay na katangian ng isang Diyos na mapagmahal. Totoo nga na kanilang hinihintay noon ay isang makapangyarihan na magliligtas sa kanilang mga kaaway. Magliligtas sa kanila o maaring magbigay sa kanila ng kalayaan doon sa mga Romano na sumakop sa kanila. Subalit ito ay isang sanggol na maaring magbigay pa rin na sa kabila ng kanyang pagkabata, simplicity, o kaya ay maliit na sanggol, ay naroon ang tunay na kapangyarihan, tunay na pang-aakit upang lumapit sa isang tunay na Diyos. Ang katangian ito ng sanggol
ay nadala niya lahat sa kanyang paglaki. Kung titingnan natin, ang ating Panginoon ay naroon sa Jerusalem, nasa Nazareth, ang bayan ng kanyang mga magulang. At doon sa Nazareth na yon, makikita natin na ang sanggol na ito, ang Jesus na ito, ay nagpatuloy na pamumuhay na katulad ng kanyang mga magulang. Noong mga nakaraang linggo lamang ay napakinggan natin na ang ating Panginoon ay naiwan sa Jerusalem. At nang siya ay kanilang makita, napakaliwanag sa Ebanghelyo ngayon. Sumama ang ating Panginoon sa kanyang mga magulang sa Nazareth at doon ay lumago siya sa kanyang pangangatawan, sa kanyang kaisipan, at siya ay naging kalugod-lugod sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Ganun ang katangian ng ating Panginoon na una ay sanggol at naririto nga lumaki kasama ng kanyang mga magulang. Hanggang sa kanyang kamatayan, sa huling sandali ng kanyang buhay, nang siya ay nakapako sa krus, ay naroon pa rin ang kanyang simplicity, ang kanyang kababaang loob, ang tunay na pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Para sa kanyang mga kaaway, para sa mga taong ayaw tumanggap sa kanya, ito ay tanda ng pagkatalo. Ito'y tanda ng kahinaan. Ang kamatayan sa krus ay kahiyahiyang kamatayan. Pero sa ating Panginoon, ang plano ng ating Panginoon sa pamamagitan ng krus na ito ay maipapakita niya ang tunay na kapangyarihan. Kapangyarihan na kayang magbigay ng kanyang sarili. Kayang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kanyang minamahal upang mabigyan lamang sila ng kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, iba ang plano ng Diyos at iba ang expectation ng tao. Subalit sa plano ng Diyos na yan, naririyan ang tunay na pagbibigay ng kaligtasan sa sangkatauhan. Minamahal ko mga kapatid, ito ang ating Mesiyas. Ito ang ating Panginoon. Ipinanganak na isang sanggol. At upang tayo ay makasama niya at mabigyan tayo ng tunay na kaligtasan. Ano ngayon ang mensahe nito sa atin? Ano ang challenge sa atin? Kung ito ay nakita ng mga pantas, ng mga apostol, ng mga pastor, at ang mga pantas na yan ay ginabayan ng isang tala, maningning na tala, hanggang makita nila sa ating Panginoon. Tayong lahat ay mga Kristiyano. Tayong lahat na bininyagan sa ngalan ni Kristo. Tayo ay mayroong iisang misyon. Sana minamahal ko mga kapatid, ang misyon yan ay gawin natin. Ang misyon na yan ay tuparin natin. Ang misyon na yan ay isabuhay natin. Kung ang tala ang nagbigay ng liwanag upang sa ganon ay magabayan ang mga pantas na makita ang ating mananakop, ang batang sanggol. Sana tayong lahat ay ganon din ang misyon natin. Tayo ay magsilbing maningning na tala upang gabayan natin ang mga tao para makita nila at maisabuhay din nila ang ating Panginoon. Subalit, ang bilang mga tala, dapat tayo ay nagniningning. Hindi aandap-andap o patay sindi. Sapagkat kung tayo ay hindi maningning, maaring ang pag-akay natin sa ating kapwa upang makita ang ating Panginoon ay hindi maging matagumpay at baka sila mawala sa tunay na landas at hindi nila makita ang ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, huwag tayong tumulad kay Herodes sa mga eskriba at mga Pariseo na dahil ayaw nilang makita, ayaw nilang matanggap ang ating Panginoon na plinano pa nga nilang patayin, ay hindi nila na gawang gabayan yung mga tao
na umaasa sa kanila patungo sa ating Panginoon. Sana minamahal ko mga kapatid, ang kapistahan ito ay magbigay sa atin ng lakas, magbigay sa atin ng inspirasyon upang tayo ay magsilbing maningning na tala para sa iba upang makita nila ang ating Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sana ay makita ng lahat ng tao ang ating Panginoon sa ating sarili, sa ating buhay, upang sa gayon, masabi nila nasa atin ang Diyos at sila ay makasunod at makita rin nila ang Diyos upang sambahin. At away pagpalay kayo ang kapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mapaya. Salamat sa Diyos.